Noong March 18, 2025, isang maedad na babae pumunta sa police station sa Meerut, India. Ang kanyang mga mata ay namumbugto dahil sa kakaiyak at namumula ang kanyang mukha. Sa kanyang likod ay may nakasunod na mas batang babae na umiiyak din at nakayuko lamang. Noong nakaharap na ng mga pulis ang mas maedad na babae, kaagad niyang sinabi na pinatay ng anak kong babae ang kanyang mister. Ang kanyang anak ay si Muskan Rastogi, pangalan na kalaunan ay nakilala sa buong bansa. Si Muskan ay 27 years old nung lumabas ang kanyang itinatagong sikreto. Ang kanyang mister na si Saurabh Rajput ay inireport na missing simula noong March 4 nitong taon lamang. At inamin nga ng ina ni Muskan na pinatay nito ang kanyang mister. May isa pang lumabas na pangalan. Yun ay si Sahil Shukla, ang boyfriend ni Muskan. Habang nasa police station, tinanong si Muskan kung nasaan ang katawan ng kanyang mister. Pero halos hindi nagsasalita si Muskan. Sinabi na lamang niya sa mga pulis na sumunod sila sa kanya sa bahay nila ng kanyang mister. Kung titignan mong bahay, mukha naman itong normal. Walang dugo, walang amoy, at wala din doon ang katawan ni Saurabh. Hanggang sa ipinakita na sa kanila ni Muskan ang isang malaking drum ng tubig na puno ng semento. Itinuro lamang niya ang drum sa mga pulis at walang sinabi na kahit na ano. Alam na kaagad ng mga pulis kung ano ang kanilang makikita, kaya naman tumawag na sila ng backup. Dinala nila ang drum sa punerarya. Doon ay gumamit sila ng marble cutter para tuluyang mabuksan ang drum at mabiak ang semento. Doon na nga tumambad sa kanila ang katawan ni Saurabh. Naaagnas na ito at parang imposible na magsagawa pa ng autopsy. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi pa alam. Ang tanging makakasagot lamang noon ay si Muskan at Sahil, at ang kanilang mga pag-amin ay ang siyang gugulat sa buong India. Para maunawaan natin ang mga nangyari bago ang pagpatay, balikan natin ang nakaraan. Si Saurabh ay isang merchant navy officer. Na-inlove siya kay Muskan at nag-propose ng kasal kahit na hindi sang-ayon ng kanyang pamilya. Nung tumutol ang kanyang pamilya sa kanilang kasal ni Muskan, wala nang nagawa pa si Saurabh kundi putulin na lamang ang ugnayan niya sa kanyang pamilya at mas pinili ang babaeng pinakamamahal. Pinakasalan niya si Muskan noong 2016. Nakipag-ayos din ang pamilya ni Saurabh sa kanya dahil gusto nila na tuloy na nga itong maging masaya, kahit na mabigat pa rin ang kanilang loob kay Muskan. Pero nung tumigil na si Saurabh sa pagiging Navy para makasama si Muskan, muli na namang nagkaroon ng lamat ang kanilang pamilya. Muli na namang naghiwalay ang kanilang mga landas. Pero sa kabila ng tinalikuran na si Saurabh ng kanyang pamilya, tinanggap naman siya ng pamilya ni Muskan. Minahal si Saurabh ng pamilya ni Muskan lalo na ng ina nito na si Kavita at tinuring siya na parang totoong anak. Halos naging perpektong buhay ng bagong mag-asawa. Nagrenta sila ng magandang apartment at taong 2019 ay isinilang ni Muskan ang anak na babae nila ni Saurabh. Taong 2019, parehong taon nung nanganak si Muskan, muli rin sila nagkaroon ng komunikasyon ni Sahil, ang dati niyang kaklase at crush. Nagsimula silang mag-chat sa pamamagitan ng WhatsApp group. Nagsimula sa normal na pag-uusap hanggang sa nauwi na sa landian at sekretong pagkikita sa labas. Kalaunan ay nagkaroon na nga sila ng relasyon at sekretong nagpakasal pa. Sila ay nag-uusap sa Snapchat at binubura nila ang kada messages na kanilang natatanggap sa isa't isa. Pero gaya nga ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw nakakita ang landlord ng kanilang apartment ng isang hindi kilalang lalaki na pumasok sa kanilang bahay habang wala si Saurabh. Sumilip ang landlord at nakita niya na magkasama si Muskan at Sahil. Sinabi ng landlord ang nakita kay Saurabh, kaya naman kinumpronta nito si Muskan. Noong una ay itinanggi niya, pero alam ni Saurabh na may hindi magandang nangyayari at gusto niyang iwanan si Muskan. Pero nung nakita niyang mukha ng kanilang anak, mas pinili niyang manatili. Taong 2023, gumawa ng isang mahirap na desisyon si Saurabh. Pumunta siya sa London para magtrabaho at sinuportahan ng pamilya kahit nasa malayo. Nagkaroon siya ng trabaho sa isang bakery at nagtatrabaho siya ng ilang oras para makapagpadala ng $1,100 kada buwan sa kanyang mag-ina. Ang perang pinapadala niya ay para lang sana yon sa mga pang-araw-araw na pangangailangan at iba pang gastusin ni Muskan at ng kanilang anak. Pero sa ilalim ng masamang impluwensya ni Sahil, nag-umpisa na si Muskan na magsugal, magparty at gumamit ng droga. Ginamit nila ang pera ni Saurabh na pambili ng marijuana at pareho nagpapakasaya sa perang hindi nila pinaghihirapan. Sa tuwing nagpapadala si Saurabh ng pera, kaagad namang tinatawagan ni Muskan si Sahil
At si Sahil naman ay ginagamit ang pera ni Saurabh para itaya sa illegal na IPL cricket matches na sa ngayon ay iniimbestigahan pa. At kapag siya ay nananalo, gumagastos siya ng biyahe papuntang Rishikesh, Dehradun at pumunta sa mamahaling lugar kasama si Muskan. Katunayan ay walang trabaho si Sahil. Nabubuhay lamang siya sa pagsusugal at sa pera mula kay Muskan. Doon umikot ang buhay nilang dalawa. Puro kasinungalingan, pagnanakaw at paggamit ng pera na hindi sa kanila at ang pagtraidor kay Saurabh. Sobrang na-addict na rin si Sahil sa sugal, minsan ay nananalo at madalas natatalo. Kaya naman ang perang binibigay ni Muskan sa kanya ay nauubos lamang sa pagtaya sa IPL, paglabas kada gabi at sa droga. At sa tuwing natatalo si Sahil, nagiging balisa at problemado din sila ni Muskan. Pero hindi tanga si Saurabh. Napapansin niya na napupunta lamang sa wala ang perang pinapadala niya kay Muskan. At alam niya na biglang nagbago ang lifestyle ng asawa. Kung malalaman ni Saurabh na nagsusugal at nagdodroga si Muskan habang inaalagaan ang kanilang anak, siguradong mauuwi sa hindi magandang lahat. Kaya naman nagdesisyon na si Muskan na patahimikan na ng tuluyan si Saurabh. Sa ginawang pag-amin ni Muskan at Sahil, inamin nila na plinano nila ang pagpatay kay Saurabh noong November 2024. Yun ang mga panahon na pumunta si Muskan sa isang tindahan para bumili ng 2 kutsilyo. At pinagpraktisan niya ang cardboard box na saksakin ng paulit-ulit. Pero may bumabagabag pa rin sa kanyang isip. Paano kung hindi sapat ang kutsilyo lamang? Paano kung hindi kaagad mamamatay si Saurabh? At paano kung magigising pa ito at i-report sila sa mga pulis? Kaya para safe, bumili pa siya ng cutter bilang backup. At dumating na nga ang February 24, 2025. Bumalik ng India si Saurabh mula London. Excited pa ito na surpresahin ng asawa sa kanyang birthday. May dala pa siyang pera na nagkakahalaga ng $120,000 para pambili ng regalo sa anak at asawa at panggastos na din nila. March 3 gabi bago ang pagpatay. Pinatulog ni Muskan ang kanilang anak sa kanyang kwarto. Kasunod nun ay pumunta na siya sa isang kwarto upang maghanda para sa gagawing krimen. Bandang 11:49 ng gabi lumabas si Saurabh kasama kaibigan sakay ng motor at umuwi ito pagkatapos ng hating gabi. Pagka-uwi niya ay nag-aantay na sa kanya si Muskan at ang paborito niyang ulam na laukiki kofti. Ayon kay Muskan, ipinagluto si Saurabh ng kanyang ina. Pero hindi alam ni Saurabh nilagyan ni Muskan ang pagkain ng gamot pampatulog. Kumain si Saurabh at tinatagal ay inantok ito at nakatulog. Doon na kinuha ni Muskan ang kanyang telepono at tinawagan si Sahil. Kaagad namang pumasok si Sahil at doon na nila sinaksak ng 3 beses sa dibdib si Saurabh. Kumalat ang napakaraming dugo sa buong bahay. Pero hindi na nagawang makasigaw pa ni Saurabh dahil na rin sa epekto ng gamot. Di pa makontento, kinuha ni Muskan ang cutter at ginamit yon para lastasin ang lalamunan ni Saurabh. Yun ang pumatay kay Saurabh. Nung makita na hindi na humihinga at wala ng pulso si Saurabh, nagtingin na si Muskan at Sahil at ngumiti, ngiting tagumpay. Dahil patay ng taong banta sa kanila, pero may isa pa silang problema. Saan nila itatago ang katawan ni Saurabh? Hindi sila maaaring maghukay ng libingan dahil maraming makakapansin sa kanila, kaya naman naghanap sila sa loob ng kanilang bahay at doon na nila nakita ang drum ng tubig. Sinubukan nilang ipasok ang katawan ni Saurabh mula sa butas, pero hindi ito kasya. Kaya naman nagdesisyon sila na pagputol-putulin ang katawan sa 15 piraso at iniwan muna ito sa loob ng banyo. Kinabukasan ay bumili sila ng 50 kilos ng semento. Pinasok nila isa-isa ang mga parte ng katawan at binuhusan ito ng semento. At nung napuno na, tinakpan nila ito kaagad. Naglinis si Muskan at saka pinuntahan ang kanilang anak na nagtatanong pa kung nasaan ang kanyang papa. Pero hindi niya sinagot ang anak, sinabi na lamang niya na pumunta sila sa bahay ng kanyang lola. Sinabi ni Muskan sa kanilang mga kapitbahay na pupunta sila ni Saurabh sa Himachal Pradesh para sa kanilang pangalawang honeymoon at inilak ang kanilang apartment at saka umalis. Kasunod doon ay kinuha niya ang cellphone ni Saurabh at tinext ang pamilya nito at mga kaibigan para palabasin na buhay pa ito at para ipaalam na magiging abala siya ng ilang araw dahil aalis sila ng kanyang misis. Hinatid niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang ina at sinabi na aalis sila ni Saurabh. Nag-book sila ng 12 araw na bakasyon ni Sahil papuntang Shimla, Manali at Kasol. Kalaunan ay nalaman ng mga pulis na sila ay nag-book ng taxi mula sa Shiva Tour and Travels sa Meerut at nagbayad
ng 54,000 rupees o halos 35,000 sa peso. Ang taxi ay pinagmamaneho ni Anjab Singh. Hindi sila bumiyahe na parang kriminal kundi bumiyahe na parang mag-asawa. Nag-check-in din sila sa mamahaling hotels. Nagpunta sila sa mga nightclubs, uminom, nagpa-picture at tumawa na parang wala silang ginawang krimen. Sa isang na-recover na audio recording ay may narinig na kalmadong inutusan ni Muskan ang driver na i-deliver sa kanila ang cake na binili. May nakita din ng mga videos ang mga pulis ni Muskan at Sahil habang nasa bakasyon. Sobra silang masaya, lagi nagtatawanan kahit na may pinatay na sila at iniwan ang katawan na nabubulok sa kanilang apartment. Pero habang sila nagpapakasaya, nagpapanik naman ang pamilya ni Saurabh dahil hindi nila ito makontak at wala din ito reply sa kanilang mga messages. At sa wakas noong March 17, matapos ang halos 2 linggo na pananahimik, nag-file na ng missing persons report ang kapatid na babae at lalaki ni Saurabh. Bumalik din sa Meerut sina Sahil at Muskan ng parehong araw. Pagpasok nila sa loob ng apartment ay nandoon pa din ang drum. At sa unang beses ay nakaramdam sila ng takot pagkapasok nila. Takot na may mahaamoy o mag-leak ang drum at lumabas ang napakabahong amoy. Katunayan ay nagtanong pa si Muskan sa mga kaibigan kung saan nila pwedeng itapon ang ilang puja materials. Pero walang nagbigay ng maayos na sagot sa kanya. Kaya naman, noong March 18, tumawag sila ng mga manggagawa. Ayon sa kanila, kailangan nila ng tulong para ilipat ang drum. Ginawa lahat ng mga manggagawa pero napakabigat ng drum at hirap na hirap silang buhatin. Naaksidente nagbukas at nahulog ang takip, doon na nila nakita na semento palang laman nito at lumabas na din ang napakabahong amoy. Pero hindi na sila nagtanong. Hindi na rin sila nagantay pa na bayaran. Bigla na lamang silang nag-alisan at kinahapunan, isa sa manggagawa na yun ang tumawag sa mga pulis. Inireport niya ang nakita at kung ano ang kanyang hinala. Nung bigla na lamang umalis ang mga manggagawa na walang pasabi, alam na ni Muskan na tapos ng lahat. Nataranta na siya at halos hindi na siya makapag-isip pa ng maayos. Dahil sa desperasyon, pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Katunayan na naisip pa niya na isisi ang pagkamatay ni Saurabh sa mga kapatid nito, sa paglalayo na baka maiba pa niya ang kwento at masisi sa ibang krimen. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang, bigla na lamang siyang umiyak sa harap ng kanyang ina at sinabi na patay na ang mister ko. Sinaksak siya ng kanyang pamilya. Pero alam ng ama ni Muskan na may mali, kaya naman pinilit niya si Muskan na sabihin ang totoo. Sa wakas ay umamin nga si Muskan at sinabi ang lahat. Halos hindi makagalaw ang ina ni Muskan sa narinig. Dahil si Saurabh ang lalaking tinuring niya na parang totoong anak. Ang lalaking iniwan at tinalikuran ang pamilya para lamang sa kanyang anak. Napaiyak si Kavita hindi lamang dahil kay Saurabh kundi dahil na rin sa kanyang anak na halos hindi na niya kilala. At bigla na lamang niyang hinilang anak palabas ng pintuan at dinala sa police station. Doon na inaresto si Muskan at Sahil. At nung kumalat ang balita, sumabog sa galit ang mga tao sa India. Halos hindi sila makapaniwala sa kasamaan ng dalawang sospek. Pagdating ng dalawa sa Chief Judicial Magistrates Court noong March 19, 2025 para sa kanilang unang hearing, sinalubong sila ng galit at nagwawalang publiko. Paglabas nilang dalawa sa police van ay pinalibutan sila kaagad ng mga pulis dahil hindi na mapigil ang mga tao. May mga grupo pa ng mga galit na abogado na itinulak ang barricades at sinubukan na suntukin si Sahil at Muskan at target ang kanilang mga ulo. Halos hindi kinaya ng mga pulis ang mga nagwawalang tao at gustong masaktan ang dalawang sospek. Pagpasok ng dalawa sa courtroom, inutos ng korte na sila ay mananatili sa kustodiya ng 14 days para harapin ang karagdagang police interrogation. Sa loob ng interrogation room ay may natuklasan pa ang mga pulis. Tinanong si Muskan kung saan niya nakuha ang pinainom na gamot kay Saurabh. Sinabi niya na nabili niya yon mula sa Yusha Medical Store sa Meerut. Pero napag-alaman na nung bumili siya ay pinakita lamang niya ang reseta mula sa kanyang cellphone at ang pag-alaman na binago niya ang pangalan. Kung mapapatunayang maninipulan ni Muskan ang reseta, ay may karagdagang kaso pa na ipapataw sa kanya. Habang mas lumalalim pa ang investigasyon, nakita ng mga pulis na may siyam pa na posibleng konektado sa pagpatay. 4 doon ang tagabantay ng tindahan, doktor, pharmacist, driver ng taxi, nangungupahan at ang may-ari ng account na tumanggap ng money transfer mula kay Sahil. At 7 sa mga taong yun ang natanong na ng mga pulis. Nalaman din na nung una ay ayaw ni Sahil na patayin si Saurabh,
pero minanipula siya ni Muskan. Kinumbisi niya si Sahil na nakakausap nito ang namatay nitong ina sa Snapchat. Ngunit paano? Yun ay dahil nagpanggap si Muskan na siyang namatay na ina ni Sahil. Gumamit siya ng sikretong Snapchat profile at nagsisend siya ng mga messages kay Sahil na naghihimok sa kanya na protektahan si Muskan at kailangan niya maging matapang at gusto umano ng ina ni Sahil na patayin niya si Saurabh. Dahil sa ganong manipulasyon, naniwala naman si Sahil na kausap nga niya ang namayapang ina sa Snapchat. Walang criminal background si Sahil. Siya nagbula sa mapagmahal at normal na pamilya. Sobra siyang malapit sa kanyang ina at sobra niya itong tinitingala. Pero nung namatay ito, nagbagong lahat. Nagpakasal kaagad ang kanyang ama sa babaeng kailanman ay hindi niya nakilala. At nilamon na ng kalungkutan si Sahil. Doon na ibinuhos ni Sahil ang oras sa sugal at pagdodroga at kay Muskan. Ang kalungkutan at pagdadalamahating yon ang ginamit ni Muskan para mamanipula si Sahil at maging kasabwat sa binabalak na krimen. Alam ni Muskan kung gaano kamahal at sinasamba ni Sahil ang kanyang ina. Kaya naman, gumawa siya ng maraming Snapchat accounts at nagpanggap na siyang namatay na ina ni Sahil. Hindi lamang nakumbinsi si Sahil na tumulong, pinaniwala siya ng kapalaran na pumili sa kanya para tulungan at iligtas si Muskan. At ang pagpatay kay Saurabh ay banal. Sa pinangyarihan ng krimen ay may nakita din ng mga tantric markings at simbolo, mga bakas ng kakaibang ritual. Doon na nagsalita ang ina ni Muskan. Ayon sa kanya, bago nangyaring pagpatay naging mas malihim na nga si Muskan. Sinabi umano sa kanya ni Muskan na kung may masamang mangyari sa kanya, ang lahat ay nasa kanyang cellphone at diary. Pero wala ni isa ang nakakita ng sinasabi niyang diary kahit ng kanyang ina. May nabanggit din siya na plan B at walang nakakaalam kung ano ang kanyang ibig sabihin sa sinabi at hindi rin pinaliwanag ni Muskan kung ano yun. Bago nangyari ang pagpatay, nag-send pa ng message si Muskan sa kanyang ina na, "Mami, kilala mo ba si Karna Pisaccini?" Nalito siya kaya tinanong niya ang kanyang ama, ang lolo ni Muskan. Doon ang sinabi ng matandang lalaki na mag-ingat kung ma-involve siya sa occult, malalagay sa panganib ang buong pamilya. Ano kaya nasa isip ni Muskan? Bakit niya nabanggit ang pangalang Karna Pisaccini? Sa mga hindi nakakaalam, si Karna Pisaccini ay isang misteryoso at kinakatakutang figura sa Indian occultism. Ang occultism ay ang pag-aaral at paghahangad ng nakatagong kaalaman na kadalasang naglalayong makamit ang espiritual na pananaw o personal na kapangyarihan. Siya ay paniniwalaang bumubulong ng sekreto at nakatagong kaalaman sa mga taong tinatawag ang kanyang pangalan. Alam niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang ibig sabihin ng Karn ay tenga at ang Pisaccini naman ay tumutukoy sa babaeng espiritu. Ang ibang mga tantric practitioners ay hinahanap siya para malaman ang mga bagay na walang nakakaalam. Pero hindi basta-basta na lamang tinatawag si Karn Pisaccini dahil kung mali ang pagkakatawag sa kanya at hindi siya ginagalang, siya ay magagalit, kaguluhan at may kamatayang mangyayari. Kaya ngayon ay may bagong teoryang lumalabas. Naniniwala ba si Muskan na pinili siya ni Karn Pisaccini na siya ay pinili para patayin ang kanyang mister? O gawa-gawa lamang niya yon para mapagtakpan ang ginawang krimen? Kaya naman binalikan ng publiko ang kanilang mga videos nung sila nagbakasyon at nagsasasayaw sa Holi Festival. Pero may mga detalye na hindi nagkakatugma. Sa kanilang hotel sa Himachal, sinabi ng mga staff na bihirang lumabas ng kwarto ang dalawa. Katunayan ay tumatanggi din sila na linisin ang kanilang kwarto at nasa loob lang sila lagi. May mga naniniwala na hindi lamang bakasyon ang ginawa ng dalawa, maaaring may ginawa silang ritual sa loob ng kwarto. May mga tao din na tinatawag si Muskan na mangkukulam. May mga nagsasabi din na may sakit siya sa pag-iisip. O nagiging paranoid na ito at nakakarinig ng mga pagbulong na nalaman ni Saurabh ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Kaya ang tanong, kung mapapatunayan ba na may sakit nga sa pag-iisip si Muskan, mabibigyan ba siya ng mas mababang sentensya? Pero sa ngayon ay wala pang opisyal na diagnosis na nailabas. Katunayan, pagkatapos na nangyari ay tuloy lang tinakwil si Muskan ng kanyang pamilya. Sa interview ng kanyang ina, sinabi niya na nakagawa ng walang kapatawaran na kasalanan ng kanyang anak at wala itong karapatan na mabuhay at dapat na mamatay din ito sa paraan ng papatay niya sa kanyang mister. Yun din ang sinabi ng ama ni Muskan at katunayang nakiusap pa sila sa korte na sentensyahan si Muskan at Sahil ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay.
Ang pagdadalamhati nila sa pagkamatay ni Saurabh na dati nilang tinatawag na anak ay ang siyang pumalit at bumura sa pagmamahal nila sa kanilang anak. Sa ngayon ay nakakulong sina Sahil at Muskan sa Chaudhary Charan Singh Jail sa Meerut. Ayon sa report, ang dalawa hindi na kumakain at umiinom na lamang ng tubig para mabuhay. Sa huli ay inilipat silang dalawa sa De-Addiction Center ng kulungan kung saan ay nagsimula sila ng medical detox. At doon ay may bagong balita na lumabas. April 7, 2025 at Lunes, nalaman na positibong buntis si Muskan. Pinaglalaban din ng pamilya ni Saurabh ang kustodiya ng kanilang anak. At pinag-iisipan nila kung kukunin din ba nila ang pinagbubuntis ni Muskan. Pero kung titignan natin ang timeline, maaaring si Sahil ang ama ng nasa sinapupunan ni Muskan. Ayon sa pamilya ni Saurabh, kung mapapatunay ang pamilya nila ang bata, tatanggapin nila ito ng maluwag sa kalooban. Sa ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Ang tanging magagawa na lamang natin ay ang mag-antay para sa court ruling at ang paglabas ng katotohanan.